Sa simula ng pelikula, may lalaking komportableng natutulog sa kanyang silid. Nang magmulat siya, natagpuan niya ang sarili na nakahiga sa kalsada. May babaeng nakaupo sa harap niya. Lumapit ito at nagsimulang kausapin ang lalaki. Siya ang pangunahing tauhan ng kwento, si Gil Boksun. Sa usapan nila, nalaman nating notorious na gangster pala siya sa Japan. Sinabi ni Boksun na papatayin niya ang lalaki. Ipinaliwanag niyang ito ang dahilan kung bakit dinala niya ito sa kalsada. Inamin niyang binayaran siya. Nagpapahiwatig na kontrata killer siya sa MK. Ang MK ay kumpanya ng pagpatay, at si Boksun ang pinakamapanganib nila. Nilait siya ng lalaki, wala raw siyang lakas para patayin ito. Aniya, kung meron man, ginawa na niya habang natutulog pa ito. Sumagot si Boksun, kaya niya raw, pero may anak siyang 17 na anyos na nagsasabing lahat ay may karapatang ipagtanggol ang sarili. Sa pagsasabi nito, naghagis si Boksun ng tabak sa harap ng lalaki at hinamon ito sa laban. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila. Parehong nakatama ng mabibigat na suntok at napagtanto ni Boksun na sobrang lakas ng lalaki at posibleng matalo siya. Mabilis nag-isip, umatras siya sa kotse at binaril ito mula sa malayo, malubhang nasugatan ng lalaki. Nilapitan niya ito at tinapos ang trabaho sa huling putok na kompleto ang kanyang misyon. Pagkatapos ng misyon, umuwi si Boksun at nagsimulang gumawa ng gawaing bahay. Habang namumulot ng damit, may nakita siyang pakete ng sigarilyo sa gamit ng anak. Nagalit siya nang malaman na naninigarilyo pala ang kanyang anak. Naalala niya noong bata siya, pinarusahan siya ng ama sa pamamagitan ng pagpapakain ng sigarilyo. Sa pag-alala ng mga ito, nagsimula ring manigarilyo si Boksun. Maya-maya, umuwi ang kanyang anak galing sa paaralan. Hinarap siya ni Boksun at sinabihan na tumigil sa paninigarilyo. Galit na reaksyon ng anak, inakusahan si Boksun ng pagpapaimbabaw. Kung ikaw mismo ang gumagawa, bakit mo ako pinipigilan? Nagmamadaling pumasok sa kanyang silid. Si Boksun, galit sa asal ng anak, ay sumunod sa kanya. Ngunit noon, napagtanto ng anak ang pagkakamali at humingi ng tawad. Inamin niyang hindi niya dapat sinabi ang mga iyon. Lumipat ang eksena sa magkapatid na nanonood ng balita sa TV. Sila ay magkapatid. Ayon sa balita, isang makapangyarihang gangster ang pinatay, ngunit hindi pa kilala ang pumatay. Ang pinaslang ay ang taong pinatay ni Boksun. Pinuri ng lalaking nanonood ang ginawa ni Boksun. Sa usapan, nalaman na siya ang boss ni Boksun na nag-utos ng pagpatay. Inihayag din niya na si Boksun ang paborito niyang assassin. Ngunit hindi gaanong gusto ng kapatid na babae si Boksun. Nalaman na malapit nang matapos ang kontrata ni Boksun, pero gusto ng boss na manatili siya dahil sa husay niya. Lumipat muli ang eksena at nakipagkita si Boksun sa mga kaibigan sa isang hotel. Ang mga kaibigan niya, na mga assassin din, humahanga sa kanya at gustong maging kasing galing niya. Subalit, wala silang trabaho. Isa sa kanila ang nagsisi sa mahigpit na patakaran ng boss ng MK para sa kanilang sitwasyon. Kasama sa mga patakaran, bawal pumatay ng bata, umalis sa MK, at iwan ang misyon bago matapos. Ang paglabag dito ay may mabigat na parusa, kaya nahihirapan silang makahanap ng trabaho. Pagkatapos ng pagpupulong, pumunta si Boksun sa kotse, pero may mga lalaking nanggugulo. Nang makita siya, umalis sila, pero nagsimulang mangasar. Bigla, dumating ang kaibigan ni Boksun at binugbog sila ng mahusay. Humanga at natuwa si Boksun sa ginawa niya. Pagkatapos ng away, lumapit ang kaibigan kay Boksun. Nagpasalamat siya at nag-alok ng pera, pero tumanggi ang kaibigan. Lumipat ang eksena sa anak ni Boksun at kaibigan nito. Lumabas na may gusto sila sa isa't isa, pero tinatago ang relasyon. Pareho silang naninigarilyo nang lumapit ang tatlong lalaki. Nag-alala ang anak ni Boksun at umalis, pero hinawakan siya ng isang lalaki. Galit na binalaan niya na babaliin ang kamay nito at umalis. Tinawanan ng mga kaibigan ng lalaki, kaya lalo itong nagalit sa kanya. Sa bahay, habang kumakain sila, paulit-ulit na may text ang anak. Tinanong ni Boksun kung may lalaking nagte-text, pero itinanggi ng anak. Ipinaliwanag na lahat ng estudyante ay kailangang magsalita tungkol sa kung sino ang maaaring pumatay. Sasabihin niyang lalaki lang ang pwedeng pumatay dahil hindi katanggap-tanggap sa babae. Nagulat at nag-alala si Boksun, hindi alam ng anak na isa siyang mapanganib na mamamatay tao. Kinabukasan, habang papunta sa opisina, nilapitan si Boksun ng kapatid ng amo. Mainit siyang binati, kunwaring masaya, pero may matinding galit pala sa loob. Sa malapit,
May magaling na babaeng manlalaban na nakikipag-sparring sa lalaki. Hinawakan ng leeg, ibinuwal sa mesa, at sinuntok bago ipinakita sa kapatid ng amo. Nagsasanay ang kapatid ng amo ng mga bagong killer, at ito ang pinakamagaling sa lahat. Dumating si Boksoon kasama ang kapatid ng boss. Mainit siyang tinanggap bilang senior at pinakamapanganib na killer sa kumpanya. Nagselos ang kapatid ng boss at pinuri ang fighter girl, nagsasabing lalampasan niya si Boksoon sa hinaharap. Hindi nagustuhan ito ni Boksoon at aalis na sana, pero pinigilan siya ng kapatid ng boss. Hinamon niya si Boksoon, sinabing mas malakas at mapanganib ang fighter girl kesa kay Boksoon noong kasing edad niya. Nag-alok siya ng laban sa pagitan ng dalawa. Pumayag si Boksoon at nagsimula ang laban. Mabilis umatake ang fighter girl, ginamit ang special moves para subukang talunin si Boksoon. Pero mahusay na umiwas si Boksoon sa bawat atake. Nang sumubok ang babae gamit ang kutsilyo, tinalo siya ni Boksoon gamit ang mas mahusay na teknik. Pagkatapos, nakipagkita si Boksoon sa kanyang boss. Sinabi niya na malapit nang matapos ang kontrata nila at gusto niyang i-renew ito para magtuloy-tuloy ang trabaho nila. Sumagot si Boksoon na lumalaki ang anak niya at ayaw niyang makaapekto ng masama ang trabaho niya. Inihayag niyang pinag-iisipan niyang tuluyang iwan ang trabaho. Habang nag-uusap sila, may tumawag kay Boksoon. Nang makinig siya, naging takot ang ekspresyon niya. Agad siyang nagpaalam at nagmadaling umalis. Ang tawag ay mula sa paaralan ng anak niya. Iniulat ng paaralan na inatake ng anak niya ang isang batang lalaki gamit ang gunting. Nagmadali si Boksoon sa paaralan at nakita roon ang anak niya at kaibigan nito. Ngunit pareho silang ayaw magpaliwanag kung bakit sila gumawa ng ganoong mapanganib. Dahil dito, sinuspindi ng paaralan ng anak niya ng 1 linggo, hindi pinapapasok. Pinagalitan ni Boksoon ang anak niya habang paalis sila sa paaralan. Sa loob ng kotse, tinanong ni Boksoon kung bakit inatake ng anak niya ang bata. Kilabot siya sa sagot ng anak niya. Inamin nitong gusto niyang patayin ang bata pero nabigo. Nabigla at natigilan si Boksoon. Maya-maya, nagtapat si Boksoon sa kaibigan, inilahad ang takot. Sinabi niyang pumatay siya noong 17, nag-alala na baka gayahin ng anak. Ayaw ni Boksoon na maimpluwensyahan ng anak sa trabaho, gusto ng mas magandang kinabukasan. Sa bahay, kinausap ni Boksoon ang anak, pinapigilin ang galit at mapanganib na gawe. Pero tumanggi ang anak na makinig at umalis. Lumabas ang anak, mukha'y balisa, may bumabagabag pero di masabi sa ina. Napansin ni Boksoon ang pagbabago ng anak at lalong nag-alala. Maya-maya, tinawagan si Boksoon ng boss, may bagong misyon. Sinabi niyang kasama niya ang fighter girl sa trabahong ito. Kinabukasan, bago ang misyon, nagkita si Boksoon at ang fighter girl. Ipinakita ng manlalaban ang sandata kay Boksoon at nagtungo sila sa lugar ng target. Ang misyon nila ay patayin ang batang lalaki na parang pagpapakamatay. Nakarating sila sa bahay habang tulog siya at nagpakawala ng gas para mawalan ng malay. Habang inaayos ang eksena, sinubukan ng babaeng manlalaban na tuwirin ang pagputol sa ugat. Pinigilan siya ni Boksoon at sinabing bihirang tuwid ang pagputol ng nagpapakamatay. Kadalasan, dahil sa takot, hindi pantay ang pagputol nila. Ipinakita ni Boksoon kung paano dapat gawin ito. Ngunit habang naghahanda si Boksoon, may napansin siyang larawan ng bata sa mesa. Nang tingnan niya ito ng maigi, napagtanto niyang anak pala ito ng isang ministro. Sa tabi ng litrato ay may nakasulat. Pagkabasa, nalaman ni Boksoon na gusto ng ministro, ang ama, na patayin ang anak. Habang iniisip ito, may tumawag kay Boksoon, ang kanyang anak. Pinaalis niya ang babaeng mandirigma at sinagot ang tawag. Humingi ng tawad ang anak at hiniling na umuwi na siya agad. Ang biglaang pagpapakita ng pagmamahal ay nagpaluha kay Boksoon. Ngayon lang siya kinausap ng ganoon kalambing ng anak. Naalala niya kung paano siya inilayo ng trabaho sa anak, nagdulot ng guilt. Sa susunod na eksena, makikita ang boss ni Boksoon sa Russia. Habang nakaupo sa bar, may tumawag sa kanya, si Boksoon. Humingi siya ng tawad sa boss dahil hindi niya natapos ang misyon. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng boss dahil hindi pa ito nangyari dati. Sabi ni Boksoon, di niya napatay ang bata dahil naglabas sila ng kaunting gas na pampatulog, pero di ito nakatulog. Nagising ito. Ang totoo, nagsinungaling si Boksoon dahil tumawag ang anak niya at naging emosyonal siya. Dahil dito,
Di niya napatay ang batang iyon. Maya-maya, bigla na lang inatake ng lahat ng tao sa loob ng bar ang boss. Nanlaban mag-isa ang boss. Binaril niya ang sinumang dumating para patayin siya. Pagkatapos ng away, kinausap niya ulit si Boksun. Sabi niya, may parusa ang paglabag sa tuntunin, kamatayan. Sabi ni Boksun sa boss, kung ililigtas siya, makikipagtulungan siya sa kanya sa hinaharap. Gagawa sila ng bagong kontrata. Pagkatapos ng misyon sa Russia, handa nang umuwi ang boss. Habang nasa eroplano, tinawagan niya ang kanyang ate. Sinabi niyang, di natapos ni Boksun ang misyon. Sabi niya, nilabag ni Boksun ang tuntunin, kaya dapat siyang parusahan. Sabi ng boss, di nila ito magagawa dahil siya ang pinakasanay at mahusay na killer sa kumpanya. Gusto raw niyang makatrabaho siya sa hinaharap. Pagkasabi nito, ibinaba niya ang telepono. Naaalala niya ang panahong pinuntahan niya para patayin ang tatay ni Boksun. Tinanggap niya ang kontrata dahil pulis ang tatay nito. Nang pumunta siya roon, bigla na lang dumating si Boksun. Nang makita siya, tumigil siya. Pero gulat niya, si Boksun mismo ang pumatay sa tatay niya dahil sobrang inis na siya. Marami kasing kalupitan ang ginawa sa kanya noon. Pagkatapos nito, hindi siya nahiya. Sa totoo lang, nakangiti pa siya. Mula noon hanggang ngayon, marami na siyang pinatay at nagtrabaho sa boss niya. Dahil, di pa siya nabigo, di siya pinaniwalaan ng boss ngayong pagkakataon. May duda siya. Sa susunod na eksena, pinuntahan ng kapatid ng boss ang kaibigan ni Boksun para sa misyon. Sinabi rin niya kung sino ang target. Kinabukasan, lumabas sa balita na pinatay ang anak ng ministro. Nagulat si Boksun dahil iniwan niya itong buhay. Samantala, umuwi ang anak niya at nag-usap sila. Inamin ng anak ni Boksun ang buong katotohanan na gusto niya ang kaibigan niya. Sinabi niyang kumuha ng litrato ang anak ng ministro habang magkalapit sila ng kaibigan niya. Pinapabura niya ang mga litrato, pero may kondisyon, kailangan makipagrelasyon sa kanya. Tumanggi siya, kaya binantaan siya nito. Dahil dito, nagalit siya at sinaksak ito ng gunting sa paaralan. Sabi ni Boksun, mali yon at dapat sinabi niya agad. Tinanong ng anak bakit di niya sinasabi ang tungkol sa trabaho niya. Kinabahan si Boksun, baka malaman ng anak ang tungkol sa trabaho niya. Biglang tumunog ang doorbell nila. Nakita ni Boksun ang babaeng mamamatay tao sa labas. Pinasok niya ito, hinawakan, at tinapat ng kutsilyo. Tinanong bakit nandoon. Sabi ng babae, tinanggal siya sa MK Company. Pagkatapos, pumunta sila sa isang hotel. Dumating din ang ibang empleyado ng MK Company, mga kaibigan nila. Ang pagpatay sa bata ay tinupad ng kaibigan ni Boksun, na pumatay sa anak ng ministro. Dahil dito, labis na nalulungkot si Boksun. Samantala, tumanggap ng tawag ang kaibigan ni Boksun mula sa kapatid ng boss, na sinagot niya. Nalaman niyang inutos ng kapatid ng boss ang pagkumpleto ng target na iniwan ni Boksun. Nakipag-usap ang kapatid ng boss sa lahat ng naroon at binigyan sila ng misyon. Nilagyan ng may-ari ng hotel ng lubid ang leeg ni Boksun at hinila ito. Inatake siya ng lahat dahil inutusan sila ng kapatid ng boss na patayin si Boksun. Nanlaban mag-isa si Boksun. Matapang niyang hinarap ang mga atake. Binugbog sila isa-isa. Sa labang ito, tinulungan siya ng killer fighter. Magkasama nilang pinatay ang lahat isa-isa. Nang papatayin na ni Boksun ang kaibigan, nagmakaawa ito, sinabing pinilit siya ng kapatid ng boss. Bigla na lang tumunog ang telepono ni Boksun. Nakita niyang maraming tawag mula sa kanyang anak. Tinawag ni Boksun ang anak at nakipag-usap habang umaalis sa hotel. Ngunit dumating ang boss at nahuli siya. Sinubukan niyang patayin ito sa pamamagitan ng pagsakal. Subalit, tumakbo ang babaeng manlalaban at ipinaliwanag na ang atake ay plano ng kapatid niya. Nang marinig ito, pinakawalan ng boss si Boksun. Sinabi niya na hindi niya patatawarin ang kapatid ng boss. Binalaan siya ng boss na papatayin siya kung may gagawin sa kapatid niya. Sumagot si Boksun na kahit anong gawin niya, hahabulin siya ng kumpanya. Dagdag niya, kapag nalaman nila ang tungkol sa kapatid, hindi rin siya makakaligtas. Nangako ang boss na poprotektahan sila pareho, gusto pa niyang magtrabaho kasama si Boksun. Hindi sumagot si Boksun at umalis. Pagkaalis ni Boksun, hindi pinakawalan ng boss ang babaeng manlalaban. Pinatay niya ito. Pagdating ni Boksun sa bahay, nakita niyang umiiyak ang kanyang anak. Narinig daw ng anak niya ang usapan tungkol sa pagpatay sa kanyang ina.
Pinakalma siya ni Boksun pero nagulat nang umamin ng anak na alam niya ang totoo. May nakita siyang baril sa bag ni Boksun. Nagsinungaling si Boksun na espiya siya, naluwag na hindi alam ng anak ang buong katotohanan. Nangako siyang titigil sa trabaho at iiwan ang lahat kinabukasan. Nagpahayag din si Boksun ng pagsisisi sa kanyang gawain. Nagsabi ang anak na nagtiwala siya sa kaibigan at relasyon, pero ipinagkanulo siya. Ngayon, pareho silang nalulungkot sa kanilang mga pagkakamali. Sa ibang lugar, nagpulong ang mga leader ng kumpanya tungkol sa mga kilos ng MK Company. Inihayag nila na pumatay si Boksun sa ibang kumpanya, labag sa patakaran. Isang leader ang lumapit sa boss, sinabing siya ang parurusahan para sa pagkakamaling ito. Bumunot ng kutsilyo ang lalaki at tinakot ang amo. Nagalit ang amo, kinuha ang kutsilyo at sinaksak siya sa leeg at bibig, pinatay siya. Ito rin ay labag sa patakaran, bawal ang armas sa mga pulong. Sa susunod na eksena, pumunta si Boksun sa opisina ng MK Company para pumirma. Nakilala niya ang kapatid na babae ng amo doon. Galit at gustong maghigante, inatake ni Boksun ang babae bago pumirma. Ginamit niya ang ballpen para saksakin ang leeg at lalamunan. Namatay ang babae. Pagkapirma ng kontrata, umalis si Boksun sa opisina, iniwan ang dugo ang panulat bilang hamon sa amo. Nang malaman ito ng boss, tinawagan niya ang anak ni Boksun. Sinabi niya na kasamahan siya ng ina at tinanggap ang hamon nito. Hiniling niya sa anak na sabihin sa ina na pumunta sa opisina bukas. Sa bahay, habang kumakain kasama ang anak, nalaman ni Boksun ang tawag ng amo. Naintindihan niya na tinanggap na ng boss ang kanyang hamon. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina ng MK, batid ang panganib na kakaharapin. Pagpasok ni Boksun, pinaputukan siya ng boss, pero walang tumamang bala. Naging malinaw na sinadya ng boss na hindi tumama dahil ayaw siyang patayin gamit baril. Nagsimula silang mag-usap at uminom. Sa pag-uusap, tinalakay nila ang nalalapit nilang labanan. Pareho silang umamin na magkasing husay at hindi madaling matalo ang isa't isa. Sinabi ni Boksun sa boss na alam niyang hindi siya mapapatay dahil siya ang kahinaan nito. Inihayag niya na alam niyang matagal na itong in love sa kanya, simula nang patayin nito ang kanyang ama noong siya'y 17. Bigla, sinalakay ni Boksun ang boss at sinaksak sa tiyan. Ang boss, sa sakit, nagsabi na nanonood ang anak ni Boksun ng lahat. Nagulat at nadurog ang puso ni Boksun nang malaman na nakita ng anak ang tunay niyang pagkatao. Ang anak niya, nalulungkot, ay nagsimulang umiyak. Si Boksun, puno ng guilt at kalungkutan, umalis sa opisina at umuwi. Sa bahay, nakita ni Boksun ang anak na nagpapanggap na tulog. Hindi alam ni Boksun, natuklasan na ng anak ang tunay niyang pagkatao. Pero, ang anak ay kumikilos na parang walang alam sa nangyari. Ilang araw pagkatapos, nakita namin ang anak ni Boksun sa paaralan. Niyakap niya ang kaibigan pero tinakot, babala na papatayin kung ipagkanulo siya. Ito'y nagpapakita ng nakakabahala na pagbabago sa anak, na tila nagmana ng ugali ni Boksun. Ang masamang ngiti niya'y nagpapahiwatig ng panganib sa hinaharap. Ang mga gawa ni Boksun ay nag-impluwensya sa anak patungo sa landas na hindi niya gusto. Nagtapos ang kwento sa nakakabahala ng ngiti ng anak, hudyat ng posibleng pagiging killer.